ito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Lahat. So, yan yung sabi ni Robin Padilla. So, teka lamang sandali lang. I-post muna natin itong bidyong ito. So, alam nyo naman na habang pinapanood ko tong si Senator Robin Padilla dito sa Senado ay halo-halong emosyon talaga ang mararamdaman mo. So, may mabibilib ka, pero syempre may kasama rin na pag-iisip-isip. Tara, pag-usapan nga natin itong bidyong ito. So, unang-una sa lahat, di ba kitang-kita naman ang pamilyar na estilo nitong si Robin Padilla dahil grabe nga ang gigil nito at ang kanyang emosyon na pinapakita habang nagsasalita dito sa hearing. So, yung parang nakikipag-usap lang siya sa kanto pero sa loob ng Senado, di ba? So, sabi nga niya, ibukas daw ng mga kapwa niya senador ang kanilang mga bank records para sa transparency na hinihingi nito. Ngayon nga, ano ba ang magiging epekto nito bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino na nanonood nga nitong videong ito ni Senator Robin Padilla? So unang-una, para sa mga taga-suporta niya, grabe, di ba? Sabi nila, yan ang tunay na may paninindigan. Siyempre, bilib na bilib ang mga supporter ng Robin Padilla dito sa kanyang pagsasalitang ito. At sinabi nilang wala nga raw itong tinatago. Kasi sa totoo lang, sabi nga nila, sino ba naman ang maglalakas ng loob na magsabi ng ganyan sa harap ng mga kapwa mo opisyal kung may tinatago ka? May point naman dito. At point nga yan para dito kay Senator Robin Padilla, di ba? At pangalawa, syempre, nandyan din yung side ng mga kritiko at ng mga nagdududa. So, ang tanong nga ng bayan, so, totoo ba to o laro lang ng politika? Kasi madaling sabihin sa harap ng mikropono, pero ang kasunod na tanong, susunod kaya ang iba? So, yan ang malaking katanungan dyan. O baka naman mauwi lang ito sa walang hanggang debate na walang katapusan na katulad ng mga nakikita natin madalas na nangyayari nga dito sa politika. So, isa pa, may tinatawag tayong bank secrecy law. Kaya, paano ba ito gagana sa praktikal na paraan? At syempre, sa mga kapwa nating Pilipino na pagod na nga sa politika, yung mga tipong iniisip kung paano pagkakasyahin ang sahod sa taas ng mga bilihin, minsan mapapabuntong hininga ka na ng talaga. Sabi mo nga, magandang pakinggan ang salitang transparency pero may epekto ba talaga ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay? At panoorin nga natin ulit at i-play itong sinasabing transparency nitong si Robin Padilla kung saan nga ay nitong nakarang araw ay pasa na nga ng subpoena dito kay VP Sara para nga ilabas yung kanyang mga bank account kung ano man yung tinatago. Di umano kung meron man at para nga magkaalaman na yung mga akusasyon na ibinabato sa kanya kung talagang meron ba talaga or haka lamang ito ng mga bumabatikos sa kanya. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI, tagapamahalang hukom, patungkol po doon sa nangyaring ruling. Nais ko lang po sanang magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable
officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina, na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Hindi sila nagsaliksik kung paanong ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas eh. Kaya po, ang hinihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Maraming salamat. So kaya kayo mga kabayan, narinig nyo nga itong pahayag ni Senator Robin Padilla. So kayo na nanonood ngayon, ano sa tingin nyo? So epekto ba ito ng tunay na reforma o isa na namang classic political moment? So i-comment nyo nga dyan sa baba yung inyong mga opinion dahil gusto-gusto nating mabasa ang mga yan. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.